Ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mabilis na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge sa Leyte nitong Biyernes. Sa nalalapit na pagtatapos ng proyekto, kasalukuyan nang binuksan ang tulay para sa mga heavy vehicle na may 15-ton load limit. Batay kay Dizon, kumpleto na ang portal shoring works habang nagpapatuloy ang retrofitting upang maibalik ang orihinal na kapasidad ng tulay na 33 tonelada. Ayon naman sa utos ni PBBM, mas pinamamadali ang pagkukumpuni ng San Juanico Bridge upang agad na mapakinabangan ng mga motorista at commuter at mapabilis ang biyahe ng mga pangunahing produkto sa pagitan ng Samar at Leyte. Samantala, ipinangako ng mga mambabatas na kanilang pagsusumikapang maipasa ang 2026 budget bill bago matapos ang taon. Ito ay matapos ipahayag ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian ang kahandaang magtrabaho ng mga senador kahit hanggang December 26 para lang maaprubahan ang panukalang pondo. Ganito rin ang ipinunto ni House Appropriations Committee Chair Mika Swansing na hindi anya hayaan ng Kongreso na mauwi sa reenacted budget ang 2026 budget at handa silang magdoble kayod upang matiyak na may papasa ito ngayong taon. Itinutulak naman sa Senado ang pagkakaroon ng standard o makatarungang sahod at benepisyo para sa mga barangay official, partikular na ang mga nasa 4th hanggang 6th class barangays. Narito ang detalye. Mataas na honorarium at tiyak na benepisyo para sa barangay officials. Ito ay sa ilalim ng Magna Cartang isinusulong ng mga mambabatas sa Senado. Partikular na nais tutukan dito ay ang 4th class hanggang 6th class municipalities. Sa pagdinig ng Senate Committee on Local Government na pinamunuan ni Senator Jinggoy Estrada, natalakay ang ilang isyong kinaharap ng sektor, partikular ang mga panukalang tutugon sa suliranin. Kabilang dito ang Magna Carta for Barangays, Barangay Officials Compensation and Benefits at Barangay Tanod Permanent Appointment. Sa pagbubukas ng usapin, giniit ni Senator Rodante Marcoleta na magkaroon ng equity sa sahod ng mga opisyal. 8,000 pesos, Mr. Chair, is the salary of our kasambahay in Manila. Totoo po ito. So parang kasambahay na lamang po. Ang responsibility ng barangay captain, Mr. Chair, 24/7. Tama? Overwork, underpaid, sabi nila. They're the first responder. Siya lang frontliner. All national governments palaging inilalatag sa barangay. Sa pag-alma ni Marcoleta sa kasalukuyang estado ng mga barangay, kanyang iminungkahi na mawakasan na ang kawalan ng hustisya sa naturang sektor. Ilan sa mga ibinahagi niyang sitwasyon ay ang malaking pagkakaiba ng sahod ng mga ito depende sa lugar na nasasakupan. Mayroon anya na taga-Tanay Rizal na kapitan na sumasahod ng 7,000 kada buwan sa kabila ng laki ng nasasakupan nito, habang ang isa namang kapitan malapit sa White Plains ay umaabot ng halos 30,000 piso. Habang pagbabahagi naman ng National President ng Liga ng mga Barangay na si Maria Katrina Jessica D, ang ilang mga opisyal anya ay tinitipid ang sariling sahod para may panggasta sa barangay. Kaya isa siya sa mga nananawagan ng patas at pagkakaroon ng standard na sahod para sa sektor. Bukod dito ay natalakay rin na hindi lahat ng mga barangay ay nasusunod ang nakasaad sa ilang umiiral na batas pagdating sa benepisyo ng mga barangay worker. Sa panig ng Government Service Insurance System, isa sa susolusyon dito ay ang fixed compensation para sila ay maisama sa insurance benefit. Under GSI's law, if you're paid honoraria, based on honoraria basis, you are not covered by GSIS. However, if you now become a fixed salary officers, you will be covered by GSIS. So
Huli naman sa mga natalakay ay ang regularisasyon ng mga tanod na ayon kay Marcoleta kayang mailaban ang average minimum wage para sa kanila kung sila ay mareregular. Samantala, lahat ng mga mungkahi ay ipinapasumite sa komite at tatalakayin sa susunod na pagdinig. Magtatalaga rin ng isang technical working group para pag-usapan ang mga panukala. Tiniyak din ni Senator Estrada na kanya nang ipapasa bilang batas ang Magna Carta for Barangays sakaling siya ay manatiling chairperson ng komite sa susunod na taon. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang ulat, kinuwestiyon ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Sara Elago ang desisyon ng Bicameral Conference Committee na dagdagan ng pondo ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP na anyay nagpapalakas lamang ng patronage politics. Ayon kay Elago, hindi tinutugunan ng pinalawak na MAIFIP ang ugat ng krisis sa kalusugan dahil nananatiling kulang ang mga pampublikong ospital sa kama, pasilidad, health workers at kagamitan. Nanawagan ang mga babatas na ilaan na lamang ng direkta ang pondo sa mga pampublikong ospital upang masigurong may sapat na serbisyong medikal ang mamamayan. Sa kabilang banda, pinalawig naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang livelihood assistance para sa mga solo parent at mga nawalan ng trabaho. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang livelihood assistance para sa mga solo parents at displaced workers o mga nawala ng trabaho. Ito ay alinsunod sa direktiba ng Marcos Administration upang magdala ng pag-asa sa mga manggagawang Pilipino, partikular sa rehiyon ng Calabarzon. Ayon kay Bureau of Workers with Special Concerns o BWSC DOLE Director Lailani Reynoso, ipinaasikaso nila sa DOLE Calabarzon na suriin ang pamumuhay at source of income ng mga mamamayan sa nasabing lugar. Bilang patunay, dalawa sa mga natulungan rito ay tulad ni Maricel Neri mula sa Calabarzon na hirap sa buhay sapagkat ang kanyang mga anak ay mayroong espesyal na kondisyon o Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Gayun din si Elfa Vargas na nawala ng trabaho dahilan para hindi makapagpatuloy ng pag-aaral ang kanyang bunsong anak. Kaya naman, sa tulong ng DOLE, nitong December 8 lamang ay nakatanggap si Neri at Vargas ng livelihood packages, kasabay ng pagdiriwang ng ika-72 anibersaryo ng DOLE. Ang livelihood packages na ibinigay ay nagkakahalaga ng 35,840 pesos, isang home base na kabuhayan sa pagbebenta ng bigas, habang binigyan naman si Vargas ng isang package para sa pananahi na nagkakahalaga ng 49,545 pesos. Bukod dito, inanunsyo naman ng DOLE ang pagtaas ng sahod sa mga minimum wage earners at kasambahay sa Cordillera Administrative Region o CAR na magiging epektibo simula ngayong December 30. Ito ay batay sa Wage Order Number CAR 24 kung saan ang minimum wage rate ay tataas na sa 505 pesos. Ito ay tumaas ng 35 pesos mula sa dating 470 pesos lamang na sahod ayon sa National Wages and Productivity Commission. Samantala, ang sahod naman ng mga kasambahay sa lahat ng lalawigan sa rehiyon ay magiging 6,600 pesos na dating 6,000 pesos lamang. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, winasak ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang mahigit 1.3 billion pesos ng mga illegal vapes products sa isinagawang operasyon kontra smuggling sa bansa. Tunghayan ang ulat mula kay Juvie Rodriguez. Nagsimula na ang simultaneous na operasyon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pagwasak sa mga illegal na vape products sa bansa. Ayon kay BIR Chief Commissioner Charlito Martin Mendoza, umabot sa 1.34 billion pesos ang halaga ng tax liability o yung hindi nabayarang taxes at multa ng mga naturang illegal na produkto. Ang total tax liability, estimated tax liability nitong sinira natin at sisirain sa mga darating na araw ng mga vape products is around 1.3 billion pesos.
Actually, all in all, ang total seized vape products umaabot sa 750,000, no? Samantala, mahigit 750,000 ang kabuuang bilang ng mga vape products ang nakumpiska ng ahensya ngayong taon na may katumbas na 2.73 billion pesos tax liabilities. Ayon sa ahensya, hindi nila kukonsintihin ng mga nagbebenta ng mga illegal na vape nang hindi nagbabayad ng tamang buwis at tax stamps. Sa mga darating na araw, makakaasa po kayo na paiigtingin pa natin ang ating enforcement operations laban sa mga nagbebenta at distributor ng mga illicit products na ito. Hindi lamang po ng mga vapes, but even other products na hindi dumaan sa tamang proseso, hindi dumaan sa tamang regulasyon at hindi nagbayad ng tamang buwis. Samantala, hinihikayat rin ng ahensya ang publiko na isumbong o ipagbigay alam sa mga otoridad ang mga iligal na bentahan ng vape products. Ang hakbang na ito ay bahagi ng kampanya ng ahensya kontra sa patuloy na issue sa smuggling at mga paglabag sa batas, partikular sa pagbabayad ng tamang buwis sa mga produktong vape sa bansa. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, mariing kinondena ng iba't ibang makabayang grupo ang umunoy marahas at mapanganib na paggamit ng water cannon at patuloy na pangaharas ng mga barko ng China laban sa mga mangingisdang Pilipino sa Escoda Shoal na malinaw umanong nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Jade Buhoy. China ang bully! Hindi ang Pinas! China ang bully! Hindi ang Pinas! Useless ang hari! Hindi ang China! Sa tapat ng Chinese Embassy, tinuligsan ng Filipinos do Natildo FDNY Movement, Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya o ABKD, ALAB at iba pang samahan ang insidente sa West Philippine Sea maging sa Escoda Shoal. Giit ng mga grupo, ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard ay tahasang paglabag sa soberanya ng bansa at direktang banta sa buhay, kaligtasan at kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sinabi rin nila na ang paggamit ng water cannon ay maaaring magdulot ng pisikal na pinsala, pagkasira ng mga sasakyang dagat at matinding trauma sa mga apektadong mangingisda. Sa pamahalaan na mas paigtingin pa po dahil po mga sibilyan na po yung mga nasasaktan, mga kababayang nating Pilipino na walang kalaban-laban. Ayon pa sa mga organisasyon, sa ilalim ng international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, iligal ang ganitong uri ng pag-atake sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Dito nananawagan ang mga grupo hindi lamang sa pamahalaan ng China, kundi pati sa gobyerno ng Pilipinas at sa internasyonal na komunidad na ipagtanggol ang karapatan ng bansa. At sa China po, sundin po ang UN clause, yung July 12, 2016 tribunal na ang West Philippine Sea po ay atin. At ang pasok po sa Exclusive Economic Zone ay atin po, hindi po sa China. Mariin nilang iginiit na ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas at hindi kailanman katanggap-tanggap ang karahasan, pananakot at panghihimasok ng dayuhang kapangyarihan sa ating karagatan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nag-ugnay naman ang Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government o DILG at mga lokal na pamahalaan para sa paghahanda sa 9 na araw na simbang gabi na nagsimula nitong madaling araw ng Martes. 100,000 kapulisan ang idinestino sa iba't ibang lugar at matataong simbahan para sa kaligtasan at kaayusan. Para naman sa emergency, tumawag lang sa hotline 911 at manatiling maging alerto at mapagmatsyag. Susunod sa News Force. Pilipinas kinilala bilang Asia's best retirement destination. Konsulado ng Pilipinas sa Sydney, kinumpirmang walang Pinoy na nasaktan sa Bondi Beach attack.
Trump nanawagan kay Xi na palayain na si Hong Kong media tycoon Jimmy Lai. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.